Amen. Thank you, thank you. Ang dami natin ngayon, no? So, siguro pwede natin buksan na yung ilaw. Di ba? Buksan, sorry. Yan, thank you. So, eto, di ba, ang dami nating youth, di ba? So, papasalamat lang ako kay Lord. Siyempre, kailangan unahin natin. Bakit tayo nag-celebrate ngayon, di ba? Ang pagdating ng ating tagapagligtas, di ba? So, celebrate natin yung birthday ni Lord, di ba? Ni Lord Jesus, na pagdating dito sa ating kinakatayuan na nagligtas sa atin, di ba? Yun dapat ang palagi nating maalala ngayong ito, celebrate natin, di ba? Minsan, naalala lang natin, may darating bang gift sa akin ngayong Pasko, di ba? So, tayo, kailangan natin tandaan o lagi natin isilid sa isipan natin na pagpapasok ang Pasko, ayun ang unang coming ni Lord para iligtas tayo, di ba? Sa ating mga kasalanan, di ba? Ang unang nagmahal sa atin na nagturo sa atin kung paano magmahal, di ba? So, nagpapasalamat lang ako kasi ang dami nating youth, di ba? No, na dumating dito. Yan yung mga sa online na nagkita-kita, di ba? Yan, nagkikita-kita ngayon, magbabanding tayo, mag-celebrate tayo sa panganakan ng ating Panginoon, di ba? So, start na tayo ng program natin, to, di ba, nakaka-bless na siguro yung mga hindi lang familiar, para kilala na agad dito, no? So, gusto ko lang ipakilala sa inyo si si Ate May, Ate May, di ba? Na nakakasama natin sa Bible, baka hindi nyo nakikilala pag nakita nyo ngayon, yan, si Ate May. Yan, kasi talaga, ang una nung nag-start kami ng tayo ng Bible study, di ba? Ang goal natin is maka-akay sa online Bible study din, madala natin dito sa bahay-sambahan natin, di ba? So, bakit malaking accomplishment yung nagagawa natin kahit Christmas party lang muna, di ba? So, unti-unti si Lord nakikilos sa atin, no? So, meron pa si Brother Lebron, yan. So, sino pa ba? May nakalimutan na. Si Ate Ella, yan. Si Ate Ella, yan. Kuya Mark, yan, no? Diba? Sino pa ba? Mga Flores family, diba? So, ang goal natin ngayon, magka-banding-banding, magkakilala. Kasi puro tayo online minsan nagkakaanuhan, diba? Ang dami natin sa Bible study natin. Then, meron tayong mga elders natin, ang konting elders natin, sila Kuya Jamie, Ate Bani, Kuya CJ, Ate Bani. So, kaya din ang program natin bago tayo mag-games, tutulungan din tayo ng mga konting elders natin na matawag sa kanila. Kasi ayaw ng elders mga kuya natin, di ba, na magtulong ng konting message sa atin sa Kapaskuhan, message sa atin para mapalago natin ang ating youth, di ba? So, dapat talaga may magagabay din sa atin kung magtulong-tulong tayo, magpakarami, di ba? Natin ang wisdom ni Lord, di ba? Ang binigay sa atin wisdom, spread natin, di ba? Ang good news, di ba? Sa tulong din ng mga kuyas natin, no? Di ba? Kung mga kailangan kayo, pwede din kayo lumapit sa ating mga kuyas, di ba? Mga lolos, lolo ko ibigay. So, baka may mga message lang, sila Kuya B.A. Kuya Kuya B.A, baka may gusto ka sabihin? Yung pinakamatanda mo na. Diba? Para may kalakasan sa ating mga youth, diba? Yun, go! Pwede ba dito na lang sa side? Dito na lang ako, lalo ka nahiya. Hello, ayun, nakakatuwa. Ang daming youths. Pwede ba isang malakas na palakpak, hindi sa akin para kay Lord. Sa pagpalakpak, dahil lahat ng to, hindi magagawa ng ng isa. Yung team effort nila, Kuya Jet nyo, ni
Kuya Kel nyo. So, isang palakpak para sa kanila. Pero nyo, ang dami nyo, before yung youths, nagsimula yan kay Kuya J nyo. Ito pinaka-elder sa lahat ng leaders eh. Kasi kami, bata pa kami noon eh, nagsimula. Si Kuya J. So, nakakatawa kasi etong Christmas na to, always center God talaga. Kasi yan lang, yung youth kasi, isang samahan yan eh. Tayo punta. Isang samahan yan. Kumbaga, ano ba yung ginagawa natin sa youth? So ito yung pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos kung paano tayo sumunod sa Kanya, di ba? Kung paano tayo maging ilaw at asin sa sanlibutan. So, ngayon ako nagsalita, sorry, pero hindi ako ganun galing mag-speech. So, isa ako sa mga pioneer as a Christian dito sa Charismatic. Pero isa ako sa mga ups and downs. Kung titignan niyo yung buhay ko, nagsimula ako as dati pa, makasing edad nyo pa, nag-bass na ako, nag-drums na ako, kahit ano. Pero hindi ako ganun tumutugtog lang talaga ako because I love music. Pero as Christian, hindi. So, kayo, huwag nyo nang pangarapin na tumugtog lang kayo para sa liputan. Kasi nandiyan na kayo eh. Kumbaga, ngayong oras na to, kung tutuusin, kumakatok ang Panginoon sa inyo. Lumalapit na, nandito na kayo sa church eh. So, kailangan mas... Ano ba talaga sa inyo? So, muna lang din ako para maganda. So masaya lang ako kasi sobrang dami nyo, sobrang galing nung ginagawa ng Panginoon para sa atin. Ang goal lang siguro is, goal natin as Christians talaga is, syempre, ang turo ng Panginoon, sundin natin siya, di ba? Paano? By youth ministry, by our elders, by our pastor, tinuturo yan kung paano tayo maging active, kung paano natin sa buhay. Lalo na kayo mga youth. Alam niyo, ibang churches, sobrang active na mga youths. Kaya lagi mo sinasabi kay Kuya Jehan nyo, kay Kuya Kel nyo, kaya natin eh. Yeah. Kaya natin gawin kung ano yung kayang gawin ng ibang churches. Diba? So, ang kailangan lang ng youth is magtulungan at God-centered talaga. Ano ba yung purpose? Diba? Ano ba yung purpose ng pagiging youth Christian? Diba? Ang purpose niya, syempre, yung mapalaganap ng salita ng Diyos at gayon din, masunod kung ano gusto ng Diyos. Diba? Lagi yung iisipin, yung Christmas party, lagi nyo magpasalamat sa Panginoon kasi biro mo nangyayari to, may youth Christmas party kayo, which is ilang years wala naman ganito, diba? Sobrang thankful kasi may ginagamit ng Panginoon para kayo magpabuklod, diba? So, siguro hindi lang online, ang possible talaga is mangyari yan na face-to-face. Kasi bakit? Mas maganda face-to-face. Kasi biro nyo, hindi kayo magkakilala pero all of the sudden magkakasama kayo lahat. Diba? Saya, di ba? Ang gawin nyo lang talaga is always siguro basahin ng Bible, then maging paggamit kayo sa Panginoon. Tapos ano ba? Hindi ko kasi for me kasi ako ngayon sobrang tagal bago ako hindi naging Christian. Sobrang pasaway, lahat ng bisyo, lahat ng name it, nandiyan. Pero once na tinawag ka ng Panginoon, kahit hindi ako nagkasalita, hindi ako pagkasalita dito, pero ngayon, siguro, nag-pray lang ako, bigyan mo courage para at least ma-share ko kung ano yung nangyari sa buhay ko. Kasi as youth talaga, syempre explore mo yan. Explore mo lahat, hindi lang sa yung lahat ng kapuntuhan. Explore mo yan kasi syempre, ano kaya ito? Ano kaya mag-iosyo ako? Ano kaya mag-inom ako? Ganun, diba? Ano kaya kung mas
ano pa, extreme. Talaga sa una may isip mo yan. Pero ngayon kasi, as youth, napag-aaralan mo yan. Diba? Nararanasan mo na yan. Kumbaga, equip ka na. Kaya, siguro sa akin, kasi kayo, nakaano na kayo, huwag nyo nang gayahin yung mga naging iyapak namin. Kasi once na ngayon, tinawag kayo ng Panginoon. Dire-diretso yan. Huwag kayo bibitaw. Kasi may mga ups and downs as youths. Pero, pagka equip ka ng salita ng Diyos, ma-apply mo yan. Ay, ganito. Ganito ako sa magulang ko. May ginagawa ako masama. Pero, pagka napag-aralan mo na yun sa iyo, sabi mo, ay, hindi pala okay pa. Kailangan pala pag-pray ko yun. So, kayo as time goes by, lalaki kayo. Kayo yung magiging pioneer. Mawawala kami, kayo yung papalit. Siguro kayo yung susunod na magsasalita dito as mga elders na. Kasi kami, youths pa rin kami. Kasabay na, magkakayut na tayo, okay ba kaya? So, ang pinaka kasi dito, pagpatuloy nyo lang to. So, siguro next year yung maging goal nyo, mapuno to. Diba? Kaya ba? Amen! Kaya ba? Kaya ba natin i-spread ang salita ng Diyos? Diba? Di ba, siguro mas masaya pagka talaga lahat kayo. Saka nakakatuwa kung ang youth is active sa church. Sobrang nakakatuwa yun. Kasi, syempre mga elders natin medyo medyo mabagal na, low-tech na kayo. Lahat ng possibility nasa inyo. Kahit lahat ng kaya niyong gawin, di ba? Kaya nasa tamang direksyon na tayo. Nandito na kayo eh. So why dire-diretso na ang pagiging Christian natin. Yung mga iba, may mga yung problema, lang yan eh. Dumadaan lang yan. Huwag nyo na stay yan. Mga problema yan, binibigay lang ng pagsubok ng Panginoon niya kung gaano kayo taktan. Diba? Kaya kung may mga, alam ko, may mga problema dito as family, yung mga relationships. Pero pag pinag-pray sa Panginoon at iniisip niyo mabuti na, ay, meron palang ginagawa ang Panginoon para sa buhay natin. Lagi niyo isipin niyo. Kasi lahat darating sa buhay natin na mapagdadaanan mo yan at ma-share mo yan sa ibang tao na ganito dinaanan ko ganito nagdaanan ko. Magiging magiging tunay na patotoo kayo para sa mga ibang tao. So youth, ang request ko as Kuya BA nyo, next year, maging active kayo mas lalo sa church at siguro kulang pa sa likod. Kaya pa ba natin kung dito? Kaya ba? Kaya naman yung tulong-tulong, nandito kami. Marami pa naman, hindi lang naman sa music kayo pwede maging active. Marami pwedeng gawin as youth. Hindi lang sa music, hindi kayo ganun ka sa music. Marami. Diba? So yun. Galingan nyo lang. So, youth, Christmas party. Merry Christmas sa inyo. Galing sa'yo. Thank you, Lord. Ang galing, no? Talagang mukhang lolo na talaga sige. Diba, ang sarap makinig ng ng mga life advice na kasi iba talaga pag yung naranasan mo na tulad ng mga diba kasi pag yung mga matatanda life experience kasi tayo kabataan, diba? Ibig sabihin, igagahit nila tayo sa mga napagdaanan na nila. So tayo, sabihin nila, ito masama, ito yung gawin, diba? So tayo, pine-prepare na tayo, diba? Sobrang blessed natin na nakakarinig tayo ng mga ganong mga pangyayari nila sa buhay na sana iwasan na natin, diba? So tayo, maging pasalamat tayo lagi kay Lord kasi nakakarinig tayo lagi ng mga advices na ganyan, mga word of God, diba? Na magiging weapon natin sa kalaban sa sanlibutan, diba? Pag tanda natin, magagamit natin yan, kalaunan, diba? So, napaka-bless natin. So, diba, sabi nga, hindi natin kaya. Hindi naman nung nag-start tayo, kakaunti lang tayo talaga. Sabi ko nga, nung inassign ako ni Lord at ni Pastor na maging youth leader kami ni Kuya Ganyo.
medyo natatakot ako kasi alam mo yun parang, kaya ko ba mag-lead? Diba may mga ganong questions sa ano mo eh. Then kalaunan, di ba, si Lord na kumilos, di ba? Ang dami natin, bilang konti-konti, di ba? Yun, di ba? Ang dami. Kasi hindi ko rin alam kung paano ko mag-lead. Wala akong kung paano mag-lead. Then nung sabi nga sa akin yung pastor na, i-lead mo yung youth. Then syempre, ano bang kailangan kong gawin? Mag-seek ako ng advice sa mga dating leaders. Yan, sila kay Jen, kay J.E. So, isa rin maririnig namin, so gusto ko rin magsalita talaga yung talagang naging leader namin nung youth kami, no? Sige, Jay, no? Yan! Kapatid ni Jay! Pasok! Go, Tito Jay! Uupo rin ba ako dapat? Chill lang. Sige. Sige, okay lang para makita ko kayo. Kasi, una sa lahat, ano na ba? Good afternoon at saka Merry Christmas. Isang Merry Christmas. Pakibati mga katabi nyo. Merry Christmas. Tsaka by the way, I'm Kuya J.E. Huwag tito na lang kuya na lang kuya. So, sa mga hindi nakakilala, yung nagsalita dito kanina, daddy ko yun, daddy ko. Ay, kapatid ko lang pala, kapatid ko. So, Kuya BA, so nagpapasalamat ako kay Lord kasi medyo na-stand ako kasi sa panahon namin, nila Kuya JR at nila Kuya Ken, hindi namin nagawa ng ganito, pero praise the Lord kasi nagawa nila sa pamamagitan ng tulong ni Lord, di ba? Palakpan nga si Lord. Saka nagpapasalamat ako sa bawat isa kasi binigay niyo yung time niyo kay Lord. Hindi naman sa atin to eh. Binigay natin yung time natin para kay Lord. Di ba? Palakpakan natin si Lord, di ba? Meron na ako activity, konti lang naman, mga 1 hour lang, dalawa lang. So siguro mini games lang to. Kumbaga, kilala niyo na ba yung bawat isa? Hindi ba, no? Hindi ba? So, paramihan ng magiging kakilala. Babanggitin niyo dito, kung ilan yung paramihan ng mga kilala niyo, dapat paramihan kayo kung sino. So, ang premyo, ang prize dito, sponsored ni Kuya Ken. Diba? Gusto ko muna na magkakilala yung bawat isa. Kasi para walang kaya dito, walang di ba? So lahat ba dapat kakilala lahat? So ito, may mga bago dito. So yung mga bago, kailangan kilala nyo. Tapos yung mga bago, dapat kilala nyo yung mga So i-approach yung mga matatanda na dito, i-approach nyo yung mga bago para hindi sila mahiya, ha? Yun ang goal natin dito, dapat mawala yung hiya natin, okay? Kailangan magkakapatid tayo dito, amen? So, start natin. May timer ba? 1 minute lang. Or 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Okay, 2 minutes. May timer ba? So, sige, mag-rumble-rumble na kayo. Kilalanin nyo kahit yung name lang. Yung name lang. Lahat ka. Hindi, dapat muna. Para lahat. Okay, start Sige, magpala na kayo pa isa. Sige, mag-rumble na kayo. Go! Go! Sige. Sino ka? Kailangan na dapat, ha? Sige, yung mga bago, yung mga luma, approach yung mga bago. Yung mga bago, para di sila mahiya. I-approach nyo yung mga bago. One minute na lang, ha? 1 minute. I-approach yung mga bago. Kasi nahihiya yung mga bago. Approach yung mga bago.
Amihan ko ah. Approach nyo. Dapat magpakilala kayo sa bawat isa ah. 20 seconds. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Wala tayo. Okay. Konting katahimikan at magsipo. Ready. Okay. Si Kuya Jay ang tatawag kung sino si Kuya Jay ang tatawag. Ano to, AJ, yung magkasabi ng mga marami na Wala kayo naka-ready ano? Ay, pwede na. Naka-ready kayong ano? May parang bulutan. Bulutan. Okay, naka-ready ba kayo? Hindi, bigyan ka lang ng ano, 1 to... Sige. Oh guys, count yourself. Muna kayo, para magaling mabilang. Okay. So properly mga bata. Mga bata. Guys, ako. Ito, pag nabunot kayo, kailangan paramihan. Upo daw muna, Okay. Count tayo kay ate. 1 to 30. 1, 6, 7, Si ate lang. 8, 9, 10. Twenty-four. 24, 25. So magkano ako? Teka lang. Lahat ba may number? Number ha? Lahat ba? Lahat may number? Presiin talaga lahat. Hindi kasama. Kaya. Okay. So, teka lang. Lahat ba may number? Lahat may number? Okay, Roleta. Ay, okay. 26. 26. Okay, Roleta. Roleta ako ha? May mic pa sige. May mic pa sige. Tayo, alag tayo dito. Okay, magro-roll ako na number 1 to 26. Number 21. Okay, so si number 21. 21. Ang napili. Ang napili. Opo muna lahat sa Okay. hindi yata tayo. Kukuha niyan, kukunin, 3 o 5. Tatlo. Magpaparamihan yung 3. Opo muna lahat, tapos siya tawagin. Bilangin niyo kung ilan yung mga kilala na mababanggit na pangalan. Okay, isa-isa lang ha, tatayo yung mga tatawagin. Okay. Ang mas maganda nakatalikod. Mas maganda nakatalikod. Hindi na yung mga pangalan. Okay. Bilang niyo ha. Sige. Si Nemuel. Abel. Tayo yung tinawag. Si Shane. Okay. Tayo. Camille. Si Mark. Camille, Mark. Si Salem. Salem. Oy, bakit Lawrence. Christine. Camille. Lores, Christine, Camille. Si Abby. Abby. Ella. Ella. Si Polar. Oy! Sige, ako harap. Hindi kasali. Si Lawrence. Ayun na. Kailangan may countdown din tayo. Si May po. Sino? Si May. Ole! Si Lebron. Si Lebron!
Nate daw, Nate. Nivan. Parang di ba tayo? Parang di ba tayo? 15 seconds. Si Ate Ella. Ah, natama ka. Asin pala yun. Ayan. Sel muna daw. Ilan seconds? 30. Kanina 50. 30. 30 seconds. 30 seconds. Marami pa rin nakatayo dito, ha? Marami pa rin nakatayo, ha? Maganda ang premyo ni Kuya Mel. Mayroon. 10 seconds. Dami nga yun. Wala si Ella. Si amin yung 13. Okay, 13 ha. Tatandaan si Aniola. 13 ang ano. Okay. Another. Oleta. Sit down mga bata. 1 to 26. The number is 17. 17. Nakakompleto Eh, yan. ang laban niyo dyan, pabilisan kung ginagawa. Ito may timer na. Ilang minutes? 2 minutes. 1, 2, 3, go! Ricaela, Santi, Marinela, John, Gnocchi, Ethan, ano ba ito? Mike, Ken, Shane, Nakakompleto ata. Eli, Ashley, Camille, Christine, Charlene, Bella, Pollard, Nemuel, Mark, Salem, Lay, Migs, Ilang hindi minutes? ko maalala yun. 1 minute. Marami pang oras. Relax lang. Si Robert. Ella, Yula, Seconds. 50 seconds. Tagal-tagal pa. hindi ko na maalala yung itsura niya. Okay. Lebron! Si Loren! Mas maganda tahimik. Parang ano. 20 seconds. Parang may Ano, sorry! Okay lang, okay lang. 15. 40. 30. 12. 11. 10. 9. 8. Ella, sabi mo kanina, Ella. So, ganito, sa isang mabubunot mo, kailangan makompleto niya. Okay. Nice. Okay, sit down. 1 to 26. Random generate number 10. Hey! Papawi ka, papawi. Talikod. 2 minutes starts now. Marinel, Shanti, Micaela, John, Gnocchi, si Ming, si Char, si Kuya Lebron, si Ate Shane, si May, si Ken, si Ethan, si Ate Christine, si Ate Camille, si Lane, si Pollard, si Ate Abby, si ilan na po? Ate Abby. Wala din. Basta Si Ate Abby. Hindi mo natawag lahat. si
Kuya Lawrence, si Ate Ashley, si Ate, Elay, Okay. si... 1 minute and 10 seconds. Hindi, hindi ba natawag lahat? Natawag na. Hindi natawag na. Meron Oh, pa. Kasama po ba si Ate Ella? Oo! Okay, isa pa. Ay, ilan na lang? Si Nemuel, Meron pa, meron pa. si... Hindi namin sasabihin kung ilan na dapat. Wala, basta may sinabi na. Si Shar, Yun na. 40 si seconds. Belay, si Shanti, si Marinel, si Kaela, si Follard, si Kuya Salem. Okay. Isa na lang ba? Okay, dalawa. Dalawa pa seconds. 30 seconds. Oy, meron din! Dalawa pa. Sino po? Wait lang. Magandang laban to ah. Natawa ko na si Ethan, di ba? Si Ken. Kuya Lebron. Wala! Sino? Si Mix. What? Kuya Ate Yola. Hindi, pasok si Ate Yola. Pero kasama. Si Kuya Mark. Si Kuya Mark. Si Kuya Mark ang hindi natawag. Pero nagtabla sila. Tabla. So, hati-hati na lang kayo sa ano, sa premyo kay Kuya Phil. So, para sa natin. Okay, marami pa tayong game. Marami pa tayong game. Marami pa naman games. Sino yung dalawa? Okay. Sino yung dalawa dito? Si Ate Okay. at si Ito ang intro nating Picture muna tayo. Sa unang palaro agad. Marami pa yung Smile. Okay. Actually, congratulations sa ating mga winner. So mahirap to answer yung pinakapunto ni Kuya Ken, Brother Ken, mahirap. Okay? I'm not sure if you're experiencing it in your time as youth. Sobrang hirap, but then if you have Christ, mahirap pa rin, pero you're not alone. Okay? Without Christ, I'm telling you, wala na ako dito. Matagal na. Baka si Shanti, 13 years old, baka 14, 15, matagal na ako wala dito. Again, it's just because of Christ, Jesus Christ alone that I'm here. Walang iba. It's not because of myself, yung kakayanan ko, my accomplishments and anything, wala siya. Okay? Wala siya. So whatever you guys have achieved as of now, bilang kayo, basura yan sa Panginoon. Okay? Tandaan niyo yan. Graduate kayo, mataas ang posisyon nyo kayo sa trabaho, if you're working, wala yan. Wala kayo kay Lord. Okay? Amen. Okay, so that's the answer. Then, 3 minutes, I'm not sure. Go lang, go Hindi ko lang. to papalampasin, ano? Yo, dito Jen! Sige, sorry. Sige, Parable of the 10 Virgins. Matthew 25, 1-13. Kung may screenshot nyo, please. Basahin nyo lang sa bahay. The main point nito is that merong 10 virgins, yun yung bridesmaid, may isang groom yung ikakasal. Sabihin nyo, ako yung ikakasal, meron akong 10 bridesmaid. Okay? So may 10 babae dito na bridesmaid. 5 sa kanila, lahat ng 10 na yun may lamp. Okay? Yung ilawan. 5 of those 10, mayroong extra lamp. I mean, extra oil. The other 5, wala. Yung groom, nihintay nila yung groom dumating. Baligtad, di ba? Nowadays, nihintay yung bride. Tama? Yes. Kung sa Bible, Matthew 25, 1-13, wala pa yung groom. So, hintayin niyo yung groom. Yung 5 na merong extra lamp, I mean, extra oil, wala pa yung groom, ha? Nung dumating yung groom, so matagal, ha? I'm just trying to rephrase. Dumating yung groom, matagal na.
guess what? Yung may extra na oil, may ilaw pa yung lamp nila. So they were allowed to come in to the ceremonial room kasama nung groom. The other 5 na walang lamp, walang oil, di sila sinama. Because again, wala silang extra oil. Okay, the point is, the groom's delay, yung paghihintay nila sa groom, was part of the story. Jesus will return, but we don't know when. May nakakalam ba sa inyo kung babalik si Lord? Wala. It's the same thing nung sa groom, darating siya, babalik siya, pero wala nakakaalam. That's intentional. The waiting is to test our readiness. Being ready means having real relationship with Jesus. So the door will close. The heaven's door will close. So kung wala tayo ng real relationship kay Lord, while we're waiting dito sa lupa, what will happen? Masasarhan tayo nung pinto ng heaven. Same thing as yung mga unwise, sabihin na natin, stubborn bridesmaids na hindi sila nagdala ng extra oil, di ba? Dumating yung groom late, patay na yung oil nila, ay yung lamp nila. Hindi na sila pwede pumasok, wala silang lamp eh. Di ba? The other 5 who's wise and listened, pasok kayo. Okay? Same thing tayo. While we're waiting, we have to have that real relationship kay Lord. Mga bata pa, bata pa naman kami. The answer is, do you know kung gaano kayo katagal dito sa mundo? Wala. Okay? So the moment you exit dito sa ano na to, who knows what happened? Wala. So that's part of being ready. Jesus will come anytime. So in your busyness, nag-aaral ka, natrabaho ka, alam nyo, Jesus will come back anytime. So dapat ready ako. Any moment from now, any minute from now, any second from now, Jesus will come back again. So if you have that sa puso nyo, magiging ready kayo. Time na lang ako. So, extend pa, testus. Okay? So that's the first. If Jesus returned tonight, will you be ready? Amen. 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 Sa mga may nakita akong medyo blanco pa yung mata, usap tayo. Usap kayo sa inyong mga youth leaders. Okay? Reach out. I mean, even amongst yourselves. Ano ba yung parang nabanggit na ganito? And how could I be ready? How could I be sure? You have to ensure that. Because if not, mas kawawa pa tayo sa kawawa. Okay? If Jesus returned tonight, would you be ready? If your answer is yes, thank you, Lord. Not because you have done good things. Sumusunod naman ako sa magulang. Hindi ako nagka-cutting class. 6 o'clock, sumunod ako sa curfew. No, it's not that. But do you actually know Jesus and have that real relationship with the Lord? Okay? So, yun muna sa parable of the 10 virgins. Next would be the perilous times. 2 Timothy 3:1-5. If you will screenshot, please. Okay, sa pinaka-ano niyan, pinaka-point is, there will be terrible times in the last days. I want to start with, we are in the last days. Tayo na yung nasa pinaka-huling panahon. Ano yung isa yung huling panahon? Huling panahon yung isa yung end times, na kung saan, anytime pwedeng bumalik si Jesus Christ. We are take note, in the end times. Not maybe coming, baka susunod, not, we are in the end times. Okay, sabi, again, in that passage, people will be lovers of it. Please note, if you observe this, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, ibig sabihin yung kung ano-anong lumalabas sa bibig na kalokohan, madumi, without self-control, brutal,
not lovers of the good, conceited, so sila yun, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. If you observe those things, huwag kayo magbulag-bulagan, we are in the dead times. We are in the end times. Okay? So, again, in connection to sa 10 virgins, dapat you have to be ready because we are in the end times. If you will continue to read through this, even in the mga related na verses nito, nandito na rin lahat ng mga signs. Nations, war against nations, naririnig niyo yan. Famine, lahat, earthquakes, lahat ng kung ano-anong mga, tawag ito, mga kalamidad. We are in the end times. Just want to emphasize. Okay? So, in these perilous times, hindi tayo pwedeng pabanjing-banjing. The world is getting darker. Okay? Alam niyo yan. Alam niyo yan. Mas alam niyo pa yan actually, kumpara sa mga magulang natin. Di ba? But that's exactly, yung pagiging darker ng mundo, that's exactly why we need to make sure that our lamps are full now with oil. The oil is yung relationship natin kay Lord. Okay? Don't waste your life. Don't waste your life. Don't waste your life. You're blessed. I'm thankful for this gathering nyo because alam mo ginagamit patuloy mga kapatid natin sa pananampalataya. But again, please continue kay Lord. Kayo nakakarinig na magpatuloy lang. Magpatuloy, huwag kayong bumitaw. Yung mga struggles nyo as youth, please be open sa inyong mga youth leaders, parents, because again, Jesus will come anytime soon. Gusto natin magkakasama tayo sa langit. Walang maiwan. Walang maiwan. Yung end times na yan, medyo, pero i-connect ko na para lang mas mag-make sense. Pagdating ni Lord, pagdating niya dito, rapture will come. Kung di ba na rin yung rapture, yung bigla, at a snap of a finger, kisap mata, yan, lahat kayo, ganyan ang posisyon nyo. Yan, mawawala lahat. May iwan yung mga damit nyo. Kukunin ni Lord. When will that happen? We don't know. Baka mamaya? We don't know. Yung na kay Lord sasama, makakasama niya. The Lord will meet those Christians yung nasa Kanya in the clouds. Makakasama niya in His return. What will happen sa mga naiwan? They will experience the tribulation ng pag-iirap dito. May iwan dito. And I'm telling you, hindi biro yung may iwan. You will fight for your life. You will fight for your life. Yung iba nga sabi Christian, mamumundok na lang daw sila. Because lalabas yung Antichrist, hindi kayo makakabili, hindi kayo anything that you do to live, di ba? Will not happen unless you have the mark of the beast. The mark of the beast is the 666. Kung saan man siya nakatatak, dito, sa puwet, di natin alam. But then, yung may iwan dito will be forced to have that, otherwise, wala. And the moment, yung may iwan dito, pag nagkaroon nun, because hindi makakain, hindi makabili. Para kayo magkaroon nun, and you give up, gutom na ako, kain ako, tatakan mo na ako, wala na, it's the end. Kay Satanas na kayo. Kaya, kung ayaw niyo maiwan, sumama tayo sa rapture, be with the Lord, tanggapin niyo si Lord. Yung mga hindi pa, yung sabi ko nabanggit ko kaninang mga, the names May and Lebron, if you haven't accepted yet Jesus as your Lord and personal Savior, and the others, mga youth na dito, if hindi nyo pa tinanggap talaga si Lord, as in yung talagang prayer of acceptance, do it. You can approach mga youth leaders, even me, lahat, Kuya Jay, Kuya B, lahat, to pray the prayer of acceptance. Okay? Sorry. Nakakot ako ng
more than almost 30 minutes. That's the point. That's the point, no? So again, just wrapping up, hindi madali maging youth. Tayo talaga yung target, but if you have Christ, you will survive. You will survive. Thank you, Kuya Jed. So, sobrang powerful, no? So, wake up call din sa atin, no? Again, as a youth. Kasi, sabi ko nga kanina, it's a critical age sa atin kasi most of our decisions in life